May isang kababayan tayo sa Hong Kong na nagbahagi ng bilin at paalala sa kanya ng kanyang amo simula pa nung bago siya at hanggang ngayon, na kahit gustong gusto daw siya ng kanyang amo, ang lagi nilang paalala na wag daw uutang sa bangko sa Hong Kong. Dahil kapag ginawa niya ito ay pasensyahan daw, kahit gustong gusto siya nila ay papauwiin siya sa Pilipinas. May isang bagay na kabilin-bilinan sa akin si amo. Nasabi na naman niya kanina kaya share ko lang. Wala pa nung bago pa lang ako hanggang ngayon, ito ang lagi niyang sinasabi. Wag daw akong uutang sa mga bangko. Kasi 'di ba uso dito 'yun sa Hong Kong. Kasi pag nalaman daw nila, kahit daw gustong-gusto nila ako, pasensyahan daw kami. Papauwiin niya ako ng Pilipinas. Maiintindihan natin na pati ang mga amo ngayon ay takot nang masangkot ang makasambahay nila sa mga ganitong kaso, lalo na sa paglo-loan o pag-uutang sa bangko. Dahil ang mga kababayan nating OFW ay madalas ay ayaw naman talagang umutang. Nadadala o natutokso lang sila dahil din sa kapwa Pilipina o kababayang OFW. Kagaya dito sa isang karanasan ng isang kababayan natin na dinampot ng pulis dahil nakasuhan siya ng money laundering dahil din sa kapwa Pilipina na nag-alok sa kanya ng maliit na pera kapalit ng pirma at picture ng kanyang Hong Kong ID. Tukol po doon sa napabilang uli o nagkakaso po muli na isa pong OFWs po natin sa Hong Kong dahil po sa money laundering. Siya po ay isang story naman po, halos karamihan yung namamasyal po sa park, kaya ingat po yung mga yaya, yung mga may alaga, namamasyal po sila sa park, yung mga manggaganso na ito o mga tulisan na ito, meron silang kasamang Pinay at mga inchik, minsan 2 inchik, minsan 1 Pinay, 3 sila minsan o minsan 4 sila, ganon, kasi hindi naman pwedeng maramihan sila dahil maaalarma kayo. So kadalasan pinupunta sila sa mga playground kung saan nandyan po yung mga alaga ninyo, kayo po ay nag-aantay sa mga alaga ninyo, kaya po sila pumupunta. So alam na nila po yung kung paano po akitin ang isa pong Pilipino. At isa po sa ating pong Pilipinong ito na ating pong kinounsil noong isang araw, dahil kahapon ko pa sana i-vlog sa inyo ito kaso wala ako sa mood dahil masakit nga po, may nararamdaman po ako. So ngayon po halos wala na nga po akong tinutulog kasi kung kailang gabi doon kumikirot. So iyon. So sabi nga niya sa akin, Iron Rock, ako po ay nag-bail ng 5,000, sabi niya ganoon. Bakit ganoon? 3 taon na 'yung nakakaraan. Alam ko 3 taon na 'yung nakakaraan. Ngayon lang nila ako inaresto, sabi ganoon. So alam ho ninyo, ang pinakamarami pong naaresto po na sangkot po sa money laundering ay after po ng pandemic. Kasi nung pandemic po, parang doon po gumala po yung mga kawatan ng pandemic. Sinamantala po nila yung pananahimik po ng bayan, ng bansa, sinamantala po nila na mayroon pong lockdown. At doon po naglipa na yung mga scammer. At ilan po sa mga Pilipino po ang talaga pong na biktima. At katunayan po doon sa Luwu, pinakamarami po yung nakulong na dahil po sa pang-i-scam o nasangkot sa scam. So yun po, at ang kwento po ay dalawang Chinese ang dumapit sa kanya na may kasamang 1 Pinay. Siya po ay inakit na sumali po sa laro po sa online game, parang ganon. Kapag makigrupo siya, kailangan po nila ng ID and then yung perma niya, ID in perma, and then tumanggap siya ng 500. Actually ngayon yung mga offer ngayon ay sa pagkakaalam ko po, ang ino-offer po nila ngayon ay 1,000 to 1,500 na. Naggagala ang mga yan kasi marami pong nagpapatunay. Buti na lang itong mga inaalok na ito ay natuto po sila sa aral po ng iba at hindi po sila pumatol sa 1,000 o 1,500 kabayaran po ng kanilang perma at pag-xerox o pag-picture ng kanilang mga Hong Kong ID. So iyon, binigay niya yung kanyang Hong Kong ID, pinaperma siya at tumanggap siya ng 500. Ang tanong niya sa akin, Iron Rock, sa 2 weeks more hearing ko na,
sa Taiwan ho, sabi niya ganon. At gusto kong malaman kung ako ba ay may kaso. Sabi ko, oo naman, ang kaso ay money laundering, sabi ko ganon. Kasi may pumasok na pera sa pangalan mo, sa account mo. Pero ayun na, hindi ko naman ako nag-deposit. Oo nga, hindi ka nga nag-deposit. Pero yung kawatan ay nakagawa ng ng account mula sa iyong pangalan sapagkat merong kang perma at nagbigay ka ng dokumento o yung Hong Kong ID mo. Siyempre, inside job na rin siguro yan sa mga ibang bangko sa hindi naman magagawa yan ang mga ng mga ordinary lamang. So, mga inside job na rin siguro yan. So, yun, nakagawa sila ng nakagawa silang sa madaling sabi, nakagawa itong kawatan na ito ng under her name at may pumasok na almost 1 million na Hong Kong dollar. So, siya po ay dinampot ng authority at siya po ay nag-bail ng 5,000. Sana po, kaya po ako nag-vlog para po may awareness po. Ilang beses ko na po ilang taong ko na po na binablog po sa inyo na magkaroon po sana tayo ng awareness. Ngayon tumaas na yung offer ng mga kawatan na iyan. Marami na pong nagpapatunay, 1,500, 1,000, perma mo lang at saka Hong Kong ID mo. Mag-ingat po tayo. Kasi ang kabayaran po niyan ay matagal po na pagkakakulong po sa piitan. Sabing ganon, bakit sabihin po ng ating kababayan, bakit kailangan nila akong huliin, wala naman akong sabi ko ganon, hindi pwedeng hinuhuli ka na lang ng ganon lang. Meron kang participation kasi binigay mo yung ID mo, nagperma ka, ang tawag sa iyo, accessories of the crime. Kaya ingat po tayo at pwede po tayong masabit sa kaso po ng money laundering kung hindi po tayo mag-iingat doon sa ating mga ID at sa ating pong pagperma-perma po. Marami pong salamat at nawa po mag-ingat po ang lahat. Muli Ayon Ra, boses ng mga OFWs po dito sa Hong Kong. Gusto ko lang po ulitin po sa inyo, nasa kulungan po ng Luwu, pinakamarami po doon ang biktima po ng money laundering. At meron po tayong isang binibisita doon na 1 taon nang mahigit na nakakulong dahil lang po sa 300 kapalit po ng 300 pumirma po siya at ibinigay po niya ang kanyang Hong Kong ID. Yan po ay dahil lang rin po sa isang laro. Ngayon dahil sa game na yan ay siya po ay nagdurusa ngayon sa kulungan at 1 taon nang mahigit na binubuno niya to dahil ang pumasok na amount sa kanyang account ay umabot na po ng 30 million. Ingat po. Kaya maging awareness ito sa lahat ng kababayan nating OFW kahit sa mang bansa dahil hindi lang ito sa Hong Kong nangyayari. Kahit nga dito sa UAE. Dahil guys, kapag pinahiram nyo ang inyong bank account at napasukan ito ng mga pera na hindi nyo alam kung saan galing or nagamit ito sa fraud, ay kayo ang makakasuhan at kayo ang makukulong.